Yan, tara, samahan nyo ako magliya ngayon. Ito yung trabaho ng pinakamahirap para sa mga baguhan. Ito yung simula nila para maging isang pintor. Kailangan pulido ang pagliliha dito. Kasi kung hindi, pangit ang kalalabasan ng finish. Sa pagliliha nakasalalay ang ganda ng pintura. Kaya tingnan natin kung gaano natin mapapakinis to. Tara. Ang pag-asenso sa buhay ay isang nananamailangan ng determinasyon, sipag, pagpaplano, at pagsisikap. Narito ang ilang mga hakbang na maaari mong sundin upang umasenso sa buhay. 1. Magkaroon ng malinaw na pangarap. Dapat mong malaman kung ano ang end mong makamit sa buhay at magkaroon ng konkretong mga layunin. Isulat ang mga ito at gamitin bilang gabay sa paggawa ng iyong mga desisyon at hakbang. 2. Mag-aral at magpahusay hindi lamang tungkol sa formal na edukasyon, ngunit pati na rin sa lawak ng iyong kaalaman at kasanayan. Mag-ipon ng mga bagong kaalaman sa pamamagitan ng pagbabasa, panunood ng mga dokumentaryo, pakikinig sa mga podcast, at iba pa. Maghanap rin ng mga pagkakataon para sa mga kursong pang-professional na maaaring humigit kumulang sa iyong interes. 3. Magtrabaho ng maayos. Maglaan ng oras at sipag sa trabaho. Makipagtulungan sa mga kasamahan sa trabaho at ipakita ang iyong dedikasyon sa iyong propesyon. Huwag takasan ang mga responsibilidad at subukan laging gawin ang iyong pinakamahusay. 4. Mag-ipon at mag-savings. Matuto mag-ipon ng pera at magsimula ng isang emergency fund. Ito ay maaaring maging bahagi ng iyong plano para umasenso sa buhay. Itakda ang isang bahagi ng iyong kita para sa iyong personal na pag-aaruga at maging maingat sa iyong kaalaman. It is nagbibigay ng mga positibong enerhiya at puwersa at maaaring mabago rin ang buhay mo. 6. Magkaroon ng positibong pananaw. Huwag magpadala sa negatibong damdamin at emosyon na maaaring pumihil sa iyo na umasenso. Magkaroon ng positibong pananaw sa buhay at hanapin ang mga natatanging oportunidad sa bawat sitwasyon. 7. Magkaroon ng kaalamang pinansyal. Pag-aralan ang mga konsepto at prinsipyo ng pamamahala ng pera. Magbasa ng mga libro at i-research ang mga diskarte sa pamumuhunan at pagpapalago ng pera. Paunlarin ang iyong kaalaman sa mga pasikot-sikot ng pang-ekonomiya. 8. Iwasan ang mga masasamang libangan at bisyo. Mag-ingat sa mga bisyo at mga pagkakataong maaaring maging hadlang sa iyong pageantso. Lumayo sa mga sugal, labis na pag-inom, at iba pang mga bisyo na maaaring sirain ang iyong katawan at isip. 9. Magkaroon ng balanseng buhay. Mahalagang magkaroon ng balanseng buhay at maglaan ng oras para sa sarili, pamilya, at mga mahal sa buhay. Huwag mawala ng oras sa mga bagay na nagsa iyo ng kasiyahan at kaluguran. 10. Pagpatuloy na mag-aral at magpabuti. Ang progreso at pag-asenso sa buhay ay isang path na proseso. Hindi matapos sa isang tagumpay o isang milestone. Dapat kang patuloy na mag-goal, magpabuti, at harapin ang mga hamon upang maging mas mahusay pa. Tandaan na ang pag-asenso sa buhay ay hindi madaling hamon. Ito ay nangangailangan ng matinding pagtitiyaga at patuloy na paglusong sa mga pagkakataon at hamon. Hindi rin ito is madaling diskarte na maaaring gawin overnight. Ang pag-asenso ay isang proseso na kinakailangan ng tiyaga, sipag, at patuloy na pag-unawa sa iyong sarili iyong ginagalawan. Ayun na. Yes, tapos na tayo. Mamaya, ipa-primer na natin yan. Tapos pagka-primer, tsaka itatop coat na natin. Ang top coat niyan semi-gloss lang sa labas. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at patuloy na nagsusubscribe sa aking YouTube channel at Facebook page. Marami pong salamat sa inyo. God bless. Peace.